basketball. Ipakita mo yung usay mo sa hardcourt. Come on everybody, show me some moves. Ito kalaro ng bawat Pilipino. Hey, come on everybody sa hardcourt. 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 Yo, what up? Ito po muli yung lingkod, Kalbong Bordado, para magbigay sa inyo ng mga sports update, most especially sa Gilas at mga Filipino aspirants natin nagpapakitang gilas sa labas ng bansa. Yeah, at ito, merong mensahe si Remy Martin. Si Remy Martin pala isa ito sa mga malapit na Filipino-American na nakapag-champion sa NCAA. Hindi ka lang siya drop sa NBA pero napakahusay itong guardia na to. Yun, meron siyang message para sa Gilas. Yun, pakinggan natin. Dagdag busto para sa Gilas, syempre. Remy Martin yan. Kumbaga promising, I'm sure someday makikita natin sa Philippine basketball. Makapaglaro sa Asian Games. Saan lang siya hindi pwede maglaro sa World Cup siguro. Yun ang pagkakalam ko. Game, maraming tanging inaantay. Simulan na to. At syempre, bago pala yun, mag-subscribe kayo sa channel ng idol natin na si W Hoops Play W. Click nyo notification bell para update kayo sa mga sports happenings. At syempre, kung di pa na-subscribe sa akin, subscribe na rin kayo guys. Maraming salamat. Come on, let's start this. Yeah, Remy Martin. Proud to know US NCAA champ na si Remy Martin muling nagpaabot ng interes na maglaro sa Gilas. Kai Soto at Remy Martin tandem sa Gilas, mangyari kaya at dapat bigyan ng NBA contract si RHJ ayon kay Justin Brownlee. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Tulad nga na inaasahan ay naging mahirap para sa ating national team na makuha ang panalo kontra sa kupunan ng Jordan. Hindi rin kasi madaling talunin talaga ang Jordan base sa lagay ng kanilang lineup ngayon. Kung titignan kasi ay same lineup ang ginamit nila last World Cup kung saan ay maraming malalakas na mga team ang pinatawag nila sa kanilang mga tune-up game at pinahirapan din ang mga top national teams na nakatapat naman nila sa mismong World Cup. Kung iisipin ay mas lumakas pa sila ngayon dahil nadagdagan pa ng isang import ng kanilang kupunan sa pagkatao nga ni Jan Buchanan, dominanting sentro na nakapaglaro na sa NBA, G League at NBL ng New Zealand. Kaya hindi lang sistema o strategy ang kailangan tignan natin dito kung bakit tayo natalo at natambakan sa kanila. Silipin din natin ang kanilang malakas na lineup, hindi ba? Though meron din tayong dalawang naturalized player, pero aminin natin na parang hindi na ma-maximize ang tulong ni Kwame. More on kay Justin talaga tayo sumasandal. Anyway, sabi nga ni Coach Tim Fulnay, kung magkakaroon ng chance bata pa kasi si Kwame, pero kaganda lang kay Kwame talaga. Long term yung pwede niya maging serbisyo sa Pero kung serbisyong pulido lang, hindi siya ganoon kasi bata pa siya. Galing UAAP to eh. Import to ng Ateneo eh. Siyempre kung lagyan mo ng mga Dwight Howard yan, 'di ba? 'Yon, maximize natin yung tulong sa naturalize. Pero on Kwame yan, bata pa yun. Kumbaga marami pang kakainin bigas, kumbaga. Pero malaking tulong na rin yan sa Gilas, siyempre. Uli nating makalaban ng Jordan ay malaki daw ang tsansa na matalo natin ang mga ito. Possible ay may naisip na mabisang estratehiya ang PBA champion coach kontra Jordan. Numero 1 malalaro na dapat ma-take down ang opensa o malimitahan ng Gilas. Kung sakaling mangyari yon ay walang iba kundi ang kanilang lefty Kobe Bryant na si RHJ. Grabe kasi ang player na ito. Sa mga unang quarter ay nagawa ito ng Gilas pero nagbago kasi ang galaw sa mga sumunod na period. Kumbaga kung mawala si RHJ kaya nangyari ang hindi inaasahan para sa Gilas. Isang legit offensive player kasi si RHJ kung kaya kapag hawak nito ang bola ay malaking opportunity na makagawa ito ng puntos. Same as Kobe. Dahil nga dito, even ang MG ng Gilas na si Justin Brownlee ay bumilib dito sa TNT import. Ayon kay Justin ay nakakapagtaka daw kung bakit wala sa NBA si RHJ. Dagdag pa nito, kung titignan daw ang skill set ni Jefferson ay pang NBA talaga. Samantala daw hindi pa rin nabigyan ng tsansa ang proud Pinoy US NCAA champion na si Remy Martin ay nananatili pa rin ang kagustuhan nitong representa ang bansa sa world stage of basketball. Best tournament na sana ang 19th Asian Games para kay Martin na makakasuot ng Gilas jersey since hindi ito eligible bilang local sa FIBA. Kasama ang pangalan ni Martin sa list of players na pinasa ng SBP sa China bago ang Asian Games under Coach Chot Reyes. Pero since napalitan na si Coach Chot ni Coach Tim,
ay hindi na natuloy si Martin dahil kilala natin si Coach Tim na more on mga PBA players talaga ang gusto niya mga manlalaro. Mas mainam kasi ito para sa PBA champ coach since kabisa nito ang laro ng mga PBA players. Sa post ni Martin sa kanyang official IG account ay sinabi nito na make it happen at isa sa mga larawan sa post na ito ay ang larawan nilang magkasama ni Kai Sotto. Maliban sa Asian Games ay may SEA Games pa na pwedeng lumaro si Martin. Malakas tong Ray Martin bukod sa young talent to. Tsaka talaga may husay talaga to. Hindi naman ito mag-champion sa NCAA nung dito mahusay, di ba? Hindi ito makaka-experience ng ganun. Isa sa mga inaasang player ng team nila sa collegiate. Posible kayang makita natin ang tandem nila ni Kai sa mga susunod na tournament na sasabakan ng ating national team? So yun. Tapos na nga, maraming salamat sa ating idol. Maraming salamat Idol W Hoops Hoops Play W yan. Subscribe nyo siya guys. Click nyo notification bell para update kayo sa mga sports happenings. Yun, maraming salamat. At syempre, kung di pa na-subscribe sa akin, subscribe din kayo sa akin guys. Pilit kong gagawin ng lahat para ma-hit ang 10K subscriber. Maraming salamat guys sa suporta. Ito po muli ang yung lingkod, Kalbong Bordado, para sa mga sports update. Ang reviewer na pogi. Maraming salamat. Matira matibay, sino ka kasama? Matira matibay, babalik ka ba? Matira matibay, bawal malamya. Rosas gym lang dito ang may tira. Matira matibay, sino ka kasama? Matira matibay, babalik ka ba? Matira matibay, bawal malamya. Rosas gym lang dito ang may tira. Hindi ka napasukin